Stars overhead turn my head and I caught you by eye for the first time. My life to serve. Look no further, I'm finally found something to hold on to. I couldn't believe it, I couldn't see it for someone to see me like you do. And over and over anew, seen and known. It started with you. Wasn't over my head, would have run, but instead you were watching, you were listening. Was it my turn? Couldn't earn what you found in me, someone to hold on to. I couldn't believe it, I couldn't see it for someone to see me like you do. And over and over anew, seen and known. It started with you. Couldn't believe it, I couldn't see it for someone to see me like you do. And over and over anew, seen and known. It started with you. I still don't believe it, I couldn't see it for someone to see me like you do. And over and over anew, seen and known. It started with you. Hala, ano kaya yun? Sino kaya nagbigay? Wow! Sana all! Ganda naman Pag yan. pala. Ganda naman. Ano kaya yung nasa letter? To my future wife, wala man akong malaking pangyaman sa ngayon, pero malaking pangarap na kasama kayo ang pagsisikapin ko gawin para makuha at matupad lahat ng pangarap natin dalawa at ng magiging sambahayan natin. I love you so much. Pilit ko. Seko sana. Yung freebies! Thank you so much. Thank you so much, love. See you later.
mahal na mahal kita. Kahit napakasimpleng bagay ito, pero very meaningful sa akin. Kasi kita ko lahat ng paghihirap mo. I love you so much. And eto na, finally, ikakasal na tayo. Ang matagal nating pinagpapanata. Mahal na mahal kita at sasamahan kita hanggang sa huli. I love you. Dear love, hi love, finally, natupad na ang isa sa pinagpapanata natin sa Ama. Hindi naging madali para sa atin to. Alam ko kung gaano ka nagsikap at nagsakripisyo, mabigyan mo lang ako ng maayos at magandang kasal. Nagpapasalamat ako sa Ama dahil ikaw ang inilaan niya para sa akin. Ikaw yung tipong lalaking iniingat-ingatan dahil nasa iyo na ang lahat ng katangian ng hinahanap ko. Ikaw yung tipong lalaki na dapat pahalagahan. Napaka-bless ko dahil nakatagpo ako ng isang katulad mo. Maraming salamat, love. Dahil napakabuti mo sa akin. Kahit minsan, may mga pagkakataon na tinotoyo ako. Pilit mo pa rin akong iniintindi. Maraming salamat, love, kasi palagi kang nandyan sa akin. Gusto ko din kunin ang sandaling ito para mag-sorry sa lahat ng pagkukulang at mga kasalanan ko sa iyo. Salamat sa napakaraming pangunawa at pagmamahal sa akin, love. Wala na akong hihilingin pa dahil nakita ko na magiging buti ka sa aking mga anak. Nakita ko na kung gaano mo ako inalagaan. Napakabuti mong anak at kapatid, kaya alam ko na ganun ka din sa amin. Maraming salamat din, love, sa pagmamahal na binibigay mo sa pamilya ko. Proud ako, love, na ikaw ang magiging asawa ko at makakasama ko habang buhay. I love you, love. Love, Mean. Love, hindi na ako makapaghintay na makita ka. See you later sa church. I love you, love. Crashing over me, you have taken me, you have taken me. Time pouring over me, you have carried me, you have carried me. Hi, love. Sa 26 years ko dito sa mundo, 5 years and 8 months doon, ang isa sa pinakamasaya at naging mahalagang mga oras ng buhay ko. Kung dati kaya ako nagkumigising para lang mabuhay, pero isang araw, nung makita kita, di ko akalain na magbabago ang lahat. Kung dati, kaya ako gumigising sa umaga para mabuhay, ngayon, gumigising na ako kasi ikaw na ang buhay ko. Yun, no? Simula sa mga oras na ito, na nakilala kita, sobrang thankful ako. Dahil marami akong bagay na natutunan ng dahil sa iyo. Mas nangarap ako at nagsipag palalo. Nang dahil sa'yo, ikaw man ay lagi kong kaaway at madalas tayong aso at pusa, ikaw na din ang lagi kong pipiliin bago matapos ang araw. At ngayong kasal na tayo, ikaw pa din ang lagi kong pipiliin sa araw-araw. I love you, love ko. Hindi na ako makapaghintay makita ka mamaya. See you. I love you.
Thank you. Kaya yan. Sana all. Wow. May letter pa. Tanggapin mo ang simpleng regalo ko sa iyo. Ito ay pasasalamat sa paglalaan mo ng pagmamahal at oras sa akin. Mahal na mahal kita at araw-araw kitang mamahalin. See you later. I love you. Love na yan. Parang ito yung nawawala akong relo. Tapos sa amin nila. Tunay kaya? Ganyan nga yung nawala akong relo mo kuya. Ganyan nga. Kulay ko. Love, thank you sa relo. Lagi na akong may oras sa'yo. Alam mo talaga, totoo. Hindi man masabi, di ko man ang labi. Puso't isip ko'y sa iyo pa rin. Ano man ang mangyari, bumalik man yung dati. Ikaw at ikaw ang pipiliin ko hanggang dulo. Laging merong tayo. Magunaw man ang mundo, ikaw lang para sa'kin. Pangako sa'yo, wala nang hahanapin, sa'yo lang ako. Wala nang hahanapin, sa'yo lang ako. Hindi naiiwan mo iba, hindi hahayaan kang mag-isa. Sa'yo lang ako, sa'yo lang ako. Hindi na hayaan na ibang magdikta kung saan mapapakinggan. Sa'yo lang ako, sa'yo lang ako, sa'yo lang ako, sa'yo lang ako, sa'yo lang Sa di inaasahang pagkakataon, dumating ka sa buhay ko. Di ko akalaing magkakasundo tayo. Sa ama'y pinagpanata kita, sinambit ang pangalan mo sa kanya. At sinabi kong mahal kita, wala nang alinlangan pa. Ikaw ang hiling sa ating Ama, ikaw lang ang iibigin tuwi na handang magtiis at maghintay. At sa tamang panahon, basbas at ibigay, umaasang diringgin. Ikaw at ako'y pagbubuklurin, tayong dalawa sa harap ng Ama, magiging isa. At kung lilipas man maraming taon, patsyag kang maghihintay.
sa'yo'y tapat. Laging laman ka ng aking panata. Panatag ang Panatag ang puso na muling makikita. At sa habang buhay ay tayong dalawa. Ikaw ang hiling, Ikaw ang hiling, ikaw lang ang ibigin tuwi na handang mag-iis at maghintay. At sa tamang panahon, basbas at ibigay. umaasa tingin. Ikaw at ako'y pagbubuklurin, tayong dalawa sa harap ng Ama, magiging isa. Tayong dalawa sa harap ng Ama, magiging isa. ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito'y dapat gawin na may pagkasinandakilan Diyos, tayo ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos ng isang awit. Buong galang po na kami ngayon ay lumalapit sa iyo. Nagkakatipon po kami sa loob ng tahanan mong ito. Sinadya po at sinikap ng iyong mga anak. Marating po namin ang banal na tahanan mong ito. Sapagkat sumasampalataya kami, Ama. Naririto ka sa tahanan ito. Ikaw po ang naghihintay sa iyong mga anak. Sapagkat ito po ang tipanan ng bawat isa sa amin. Magkakasama-sama kami rito sa pangunguna ng dalawang anak mong naririto na ngayon naghahangad na sila'y maging magkasama, na maging mag-asawa sa iyong banal na pangalan. Ama, bago nila tanggapin ang iyong mga basbas at pagpapala, naririto po ang dalawang anak mo, lumalapit at nakikiusap sa iyo. Halika po sa aming kalagitnaan. Inaanyayahan ka po namin, Ama. Samahan mo kami sa pagtitipong ito. Maranasan namin ang iyong biyaya at kapangyarihan. Kaya nakikiusap kaming mga anak mo. Ilukob mo ang iyong banal na kapangyarihan sa loob ng tahanang ito. Magpakaranas ka po sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, para matanggap ng mga anak mo ang dakilang biyayang inihahanda mo sa amin. Narito ang dalawang lingkod mo. Bunga ito ng kalampagmamahalan, pag-iibigan sa isa't isa. Ama, nagpasya na ang mga anak mo. Natanggapin nila ang banal na pagkakasal. Ngunit, Ama, ikaw ang magpapatibay nito. Ikaw ang magkakalob ng pahintulot sa kanila. Kaya lumalapit at nakikiusap kami sa iyo, Ama. Halika ngayon sa amin. Maramdaman namin ang iyong kapangyarihan para ito ang magpalakas sa mga anak mo. Matanggap namin ang mga biyayang ipagkakaloob mo. Ngayon, o aming Ama, tatanggapin nila ang iyong mga kalooban. Ang totoo sa mga nagdaang araw, natanggap na nila ang iyong mga tagubili. Ngunit, Ama, ngayon ang araw, para pagtibayin mo po, Ama, ang iyong mga banal na kautusan na magiging tali at buklod na kanilang pagsasama. Kaya ngayon, Ama, hinihiling namin sa iyo, patnubayan mo po ang puso at isip ng iyong mga anak. Ganap nilang sundin at sampalatayanan ang lahat ng iyong katotohanan at mga kautusan na magiging tali at buklod na kanilang pagsasama. Panginoon po namin Jesus,
lumalapit kami sa iyo. Halika po sa aming kalagitnaan. Basbasan mo rin ang 2 lingkod mo. Kailangan po nila ang iyong tulong. Ikaw ang lumalapit sa Ama. Ikaw ang pinakikinggan ng ating Ama. Kaya nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Ilapit mo kami sa ating Ama para ipagkaloob niya ang aming mga kahilingan. Ama, sumasampalataya kami ngayon. Nakaugnay na kami sa iyong pamamahala upang ang gawain ito maugnay at magkaroon ng kabuluhan sa iyo. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan. Kasama ka namin ngayon, Ama. Hinihingi na namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo na aming pundakilang tagapagligtas. Amen. Sina kapatid na Cedric Gallanosa at kapatid na Mary Ann Maglakas sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Henesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Siya'y ilalalangko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilo man laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sakala'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang inilalang. Itinuro ng ating Panginoon Kristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng pangungusap ng ating Panginoon ay sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya kapatid na Cedric at kapatid na Mary Ann, pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat na utos na mga utos ng Diyos sa lalaki. Kaya kapatid na Cedric, pakinggan mong mabuti ang utos na ito ng Diyos sa iyo. Ang tungkulin ng lalaki kinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niyang, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan gaya na ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siyang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan.
upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayun din naman ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Nawa, kapatid na Cedric, ito nawang mga pananagutang ibinigay ng Diyos sa iyo, ito nawa ay iyong matupad at maisagawa. At sa iyo naman, kapatid na Marian, pakinggan mo ang tungkulin ng babaeng ikinakasal. Ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay tinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinasabing, gayon man, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa, gaya na sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahintulot na babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kalang maturuan ng mga babae may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakainahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob pasakop sa kanyang asawa upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng kinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sino makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pedro, ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Cedric at kapatid na Marian, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa ating Panginoon Diyos. Gaya na isinasaad sa mga aklat ng kautusan, at yung iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila
pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautosang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoon Diyos. Gaya na sinasabi sa mga awit ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat yung kakanin ng gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito na mapagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad at idinadalangin ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid na Cedric at kapatid na Marian, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na marinig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Mangyaring tumayo ang ikinakasal, gayon din ang mga saksi at ang mga abay. Na siya yung iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba'y mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Baba mo iyong kamay, ikaw naman kapatid na Marian. Kapatid na Marian, maglakas, mataimtindi bang iyong sinasangayunan na tanggapin si kapatid na Cedric Gallanosa na maging iyong tunay na asawa, na siya yung iibigin at igagalang, at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pagkiling, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginawaan at sa kahirapan, at iwan mo ba ng iba'y mananatili ka sa Kanya habang kayo nabubuhay? Ibaba mo ang inyong kamay. Magharap kayong dalawa, mangyaring pagbuklo rin ninyo ang inyong mga kamay, kanang kamay. At sabihin mo, kapatid na Cedric kay kapatid na Marian, ang mga pangungusap na ito, akong si ay kinukuha kita na maging aking tunay na asawa. At ako'y nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Ikaw naman kapatid ni Marian, akong si ay tinatanggap kita na maging aking tunay na asawa. At ako'y nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papag-iwalayin tayo ng kamatayan. Bigay mo sa kanya yung bukid. Na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisay at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo ang singsing. Habang isinusuot mo, sabihin mo ang pangusap na ito. Ang singsing na ito ay binibigay ko sa iyo bilang sagisag
at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan na pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo ang singsing. Habang isinusuot mo ang singsing na yan, sabihin mo sa kanya ang pangungusap na ito. Ang singsing na ito ay binibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Habang magkahawak ang inyong kamay na may singsing. Bayaang ito'y maging tatap ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo papaghiwalayin ng kamatayan. At yama-yamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay pinahayag ko na kayo tunay na mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod kayong mag-asawa. At tumayo. Pakigawad mo po ang iyong makapangyarihang kamay. Maaari po bang ipakiusap namin sa iyo? Igawad mo po ang iyong makapangyarihang kamay sa mag-asawang narito ngayon na nakaluhod sa iyong harapan. Ama, nagmamakaawa kami sa iyo. Basbasan mo po ang bawat isa sa kanila. Ngayon, natanggap na nila ang iyong mga kautusan. Ito nawa ang maging tali at buklod na kalampagsasawa upang sila'y maging ganap at maging tunay na mag-asawa sa iyo pong napakabanal na harapan. Ama, hinihiling namin sa iyo mula dyan sa langit mong kaitaasan, pagtibayin mo po ang pagkakasal na ito, maging ganap at tunay na silang mag-asawa sa ilalim ng iyong mga pagpapahintulot. Ama, basbasan mo po ang mga anak mong ito, nawa sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, maghari sa kanila ang pag-iibigan at ang pagmamahalan, ang pagbibigayan at ang pagsusuyuan sa isa't isa. Bigyan mo sila ng kapayapaan, ng katiwasayan sa kanilang pagsasama, nawayang maghari sa kanila, Ama, ang pagmamahal sa isa't isa. Ang layunin nila, Ama, makapagbigay sila ng kapurihan, kalwalatian sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang kanilang pagsasama, mamalaging matibay at matatag. Makita mo po ang bawat isa sa kanila nagtatalaga sa paglilingkod sa iyo. Makita mo sa kanilang puso ang pananampalataya at pagkakilala. Nakahanda silang sumunod sa iyong kalooban. Yayamang tinanggap na nila ang iyong mga kautusan. Ito nawa amang maging gabay nila para maging matagumpay ang kanilang pagsasama, maging maligaya silang mag-asawa, at lalo silang makapagbigay ng kaluguran sa iyong banal na pangalan. Naririto ang kanilang mga magulang, narito rin ang kanilang mga piniling saksi. Nawa silang lahat, Ama, gamitin mong mabuting kasangkapan upang makapagpayo at makapagpaalaala sa mag-asawang ito. Makatulong sila para mapatibay ang pagsasama ng mag-asawang ito. O Ama, nagmamakaawa kami sa iyo. Bigyan mo ng magandang kinabukasan ng mag-asawang ito. Kung bibigyan mo sila, Ama, magbubunga ka ng pagsasama. Magkaroon sila ng anak sa inaharap na panahon. Nawang ibigay mong anak sa kanila, maging kaligayahan ng mag-asawang ito, makapagbigay ng kaaliwan sa kanila, maging karangalan para sa kanila, higit sa lahat kapurihan at kalwalatian sa iyong banal na pangalan. Maaaring may dumating na mga suliranin sa buhay ng mag-asawang ito. Ngayon pa lamang, Ama, naghahabilin na kami sa iyo. Ama, hindi kami nag-uutos. Ama, nakikiusap kami sa iyo.
Pag lumalapit ang mag-asawang ito, alalahanin mo ang pagkakataong ito na nakikiusap kami sa iyo. Ama, pakinggan mo sila. Sagutin mo ang kanilang panalangin. Ibigay mo po ang kanilang mga hinihingi. Ama, hinihiling namin sa iyo kung paano nagsama sila sa buhay na ito. Hanggang dyan sa piling mo sa bayang banal, silang magkasama, Ama, na magtatamo ng buhay na walang hanggang pangako mo. O Panginoon naming Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayon. Halika po sa kalagitnaan ito. Basbasan mo po ang dalawang lingkod mo. Alam mo po ang kanilang pangangailangan. Lalo't lumalapit sila sa ating Ama. Pag nananalangin ng dalawang ito, ipamagitan mo sa Ama. Ipakiusap mo ang kanilang kahilingan. Ama, sumasampalataya kami nang isinagawang ito, naway nakaugnay sa iyong pamamahala upang ito'y mapagtibay mo at maging karapat dapat sa iyong banal na harapan. Patawarin mo na po ang aming mga pagkakasala. Hinihingi na po namin ang lahat sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming pundakilang tagapagligtas. Amen. At ang pakikilakip ng Espiritu Santo, tanggapin nawa ninyong dalawa, gayon din naming lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo kayong dalawa. Magkahawak ang inyong mga kamay. Lapit, dikit, dikit. Ayan. O, asan yung photographer? You're right. Palakpakan po natin. Sige, ihatid mo siya ron. Was there a lifetime waiting for us in a world where I was yours? Paper plates and porcelain, smell of rain through the window pane, and the sight of you, oh, you were a good dream. I was scared to lose you then, but secrets turn into regrets. Buried feelings grow, oh, you were a good dream. Was there a lifetime waiting for us in a world where I was yours? Is it the wrong time? What if we tried giving in a little more to the warmth we had before? Tangled with another
Is there a lifetime waiting for us? It's always a good time. Wow, it's always a good time. Dito. Okay lang inay na hindi mo dala. I'm here. You have of course the chocolate. Picture tayo with the Raymond Studio na picture. Ay, eto pala naman. Si inay, si Tatay Nestor. At syempre, si Inay Beatriz. Okay, so inay, pakita mong ID mo. Picture tayo na ito, picture. Ninang, dito po tayo. Mami, picture. There you have this object on your face to make you more beautiful and more appealing. What is this item? Ready? Go! Yeah! Okay, so dito tayo. Palakpakan naman natin. Napaka-authentic naman ang ating mga ninang. Hello, ninang. Ano po ang pangalan ni ninang? Si, what do you call that? Ano pong tawag dyan? Lip gloss. Palakpakan naman natin. Bigyan natin ng chocolate si ninang. Okay, so chocolate and then picture tayo ng picture muna tayo ninang. Thank you so much. Palakpakan naman natin. Enjoy the most rewarding of human experiences. One special day, one memorable event, a promise of vow. Today, all of us present to bear witness to the unceasing happiness of two wonderful people, Cedric and Amean, whose soul vow is to love and to hold. Ladies and gentlemen, from the MSH Event Specialist, I'm your host for today, Ms. Marla, and now, may I present you our dancing entourage. Give it up for Mr. Jerry Badillo and Mrs. Marisa Badillo. Everybody, let's join our hands together as we are now welcoming our principal sponsors. Ladies and gentlemen, give it up for our next pair, Mr. Edsel Mausig and Mrs. Angeli Mausig. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Ernesto Fernandez and Mrs. Ophelia Fernandez. Rolling on and in. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan naman natin si Ninong and Ninang. There you have it, ladies and gentlemen. Give it up for our next pair, Mr. June Mercado and Mrs. Irene Mercado. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Erwin Fred Encarnacion and Mrs. Juliet Pipita. Come on, everybody! Clap your hands! Yeah, hey! Ladies and gentlemen, and last but definitely not the least, give it up for Mr. Alexander Amper and Mrs. Jeanette B. Amper.
to know my love. Do you mind? I got you. Ay naku, ang inay naman ay napaka-enjoy. Ay gusto magsumaya ng tatay. At syempre naman hindi mauhuli ang proud appearance of the groom. Give it up for Nonito Galianosa and Julie Galianosa. Alright, everybody, palakpakan naman po tayo. And there you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much once again. Are you ready now? Give it up for the maid of honor, Krisa B. Galianosa. Ladies and gentlemen, the bridesmaids of Miss Sandra Iman Sibay. Miss Jamela Monte Alto. Miss Mary Joy Magasalit. And last but definitely not the least, Miss Ida May Mahaguay. Let's play the music. Let's go.
gentlemen, let's see how these boys break the dance floor. DJ, let's play the music. Alright, once again, our team, Groom, palakpakan naman natin. There you have it, ladies and Mr. and Mrs. Galianoso. Please give them a warm round of applause. Oh, it's a beautiful world. Everybody, let's wave for Napin up in the air. Everybody. I'm requesting our newlywed couple. Okay, Team Groom and Team Bride, would you mind napkin? Okay, formation po, pausap po ng formation ng ating Team Groom and Team Bride. Paki-formation po sila. Our newlywed couple, Ninong and Ninang, please be seated. This is now the right time for us to witness the proud number of Sid and Mean. Let's play the music. I don't want no ball and chain to hang on me. And I don't need no ties, don't want your wedding ring. I'm looking for a guy who's finally catch your feelings. See, I ain't getting that friend, I ain't looking for a new beginning. Love it a little, love it, it's a good old kissing. Whoa, did you know? You give it to me, give it to me. Oh, did you know? You give it to me, give it to me. Everybody gets Everybody, girls and boys, let's spread lots of air, ladies and gentlemen, another chapter with Cedric. Once again, this is now the right time for you, Ced, to do your ultimate kissing countdown. Ced, kiss your bride now in 10,
Again, paano mo mailalarawan si wifey sa isang salita? Maganda, ma'am. Maganda, palakpakan naman natin sa napakagandang si Miss Mayan. At syempre, I still have another question for you. Sid, ikaw baga ay taga saan? Taga Rizal po. Taga Rizal! Hey! Palakpakan naman natin. Thank you so much. At syempre, paupuin na natin dito muna si Sid. Sid, okay lang girls. Okay, pwede kayo dyan. Okay, Sid, upo ka dyan ha. And dito tayo, ladies and gentlemen, the very beautiful Miss Mayan. Thank you so much, Miss Nicole Jimenez, for making our bride more beautiful today. So this is somewhat like a Miss Universe question. Miss Mayan, if you would be given a chance to prepare a breakfast meal for Cedric tomorrow morning, what would it be and why? Again, if you would be given a chance to prepare a breakfast meal for Sid, what would it be and why? Adobo! Why adobo? Dahil may toyo daw. Hindi. Bakit po adobo? Habang tumatagal, lalong sumasarap. Yay! Thank you so much. And this time, Miss Mayan, this is not the right time for you to do your different poses. You can do your runway modeling papunta sa iyong asawa. At syempre, mga kaibigan, ang nag-iisang diwata ni Cedric, Miss Mayan. Music please! Yes, at syempre naman, Sid and Mayan, would you like to give your best pose? Ready, 1, 2, 3, your best pose ever, go! There you have it, palakpakan. Ama na aming Diyos, magalang po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong napakabanal na pangalan. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkaloob mo sa amin. Tinipon mo po ang aming mga mahal sa buhay upang saksihan ang selebrasyon ng biyayang pinagkaloob mo sa iyong mga lingkod. Ang kapatid na Cedric at kapatid na Mayan, na ngayon po ay nagdidiwang ng unang araw nila bilang mag-asawa. Muli kami lumalapit sa iyo, Ama. Patuloy mo pong babasbasan ang pamumuhay nila. Ikaw pong bahalang mag-iingat sa kanilang buhay mag-asawa. Sa kanilang pagsasama, ipagkaloob ang mga biyayang magagamit nila, Ama. Sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, higit sa lahat sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Ama, babasbasan mo rin po ang lahat po ng naririto, ng mga magulang po at mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan po ng iyong mga lingkod. Patuloy po namin masaksihan ang pag-iibigan ng iyong mga lingkod, Ama, na ikaw ang nasa pagitan ng bawat isa sa kanila. Ama, amin na rin pong inilalapit sa iyo. Babasbasan mo rin po ang aming mga pagsasaluhan. Maging lakas po ito ng aming mga katawang laman, magamit namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Magalang na po namin inalalapit sa iyo ang lahat, Ama, kasama ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ang lahat po ng ito'y sa pangalan ni Jesus, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Dear Mama, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na napakaganda niyo po ngayong araw na ito. Love you, Mama Juby. Ikakasal na ang pogi mong panganay. Kulang pa ang mga salitang salamat sa lahat-lahat ng naging sakripisyo at pagod mo at higit sa lahat sa buong oras mong pag-aalaga sa aming magkakapatid. Maraming salamat po, Ma, sa pagpapamilya namin ni Mayan. Alam kong masaya kayo ni Papa na kahit hindi ako nakapagtapos ay natupad ko ang hiling mo sa amin na magkakapatid na maingatan namin ang tungkulin mo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Na yun din ang hiling ko sa Ama na maingatan ng mga kapatid ko ang tungkulin rin na bigay ng Ama.
Sobra ang aking pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil kayo ni Papa ang biniyaya upang aming maging magulang. Sobra-sobra ang pasasalamat ko sa iyo, Ma, sa pag-aalaga nung minsan sinubukan. Tunay nga ang sabi ng ilan na walang masigit kataong ito para humingi ng sorry na minsan ay may katigas. Bata pa ako. Kaya pangako ko sa iyo, Ma, na kami ni Mean, dahil baon ko kung paano mo kami pinalaki at pinangala ko sa iyo, Ma, dahil simbolo ito na sa mga oras at sakripisyo mo sa akin ay hindi mo ako pinababayaan. Mahal na mahal ka po. Mahal na mahal ko po kayo ni Papa. Nagmamahal, Ate Charo. De Cedric, ang haba naman ng letter. Ayan at syempre naman, eto na po ang regalo kay Pink Sexy Mama. Palakpakan naman natin. Napakapalad at napakaswerte ni Cedric sa pagkakaroon ng isang butihing ina kasi very beautiful daughter. Mahal kong Tatay Nestor. Tatay, gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ako. Joke lang po yun, Tay. Hindi po yung kasama. Tay, eto na po ang iyong maligalig at iyakin na anak, ikakasal na. Alam ko na isa ka sa masaya at proud sa akin. Hindi ko man kayo nakakasama araw-araw, pero lagi mong man ako perpektong anak, marami din tayong hindi pinagkakaunawaan, pero palagi mo akong iniintindi. Tatay, gusto kong malaman mo na sobrang proud ako dahil ikaw ang naging tatay ko. Gusto ko gaano kita kamahal at gaano ako ka-blessed dahil may tatay akong katulad mo. Alam ko sa dami ng hirap at sakripisyo niyo sa aming magkakapatid, kulang na kulang ang salitang maraming salamat. Salamat, Tay. Alam kong hirap na hirap kayo ni Nanay noong kung saan ninyo kukunin ang kakainin namin sa araw-araw at kung paano nyo kami matataguyod magkakapatid dahil sa hirap ng buhay. Pero never nyo kaming pinabayaan at iniwan. Alam kong di ka perpektong ama para sa amin, pero kung papipiliin ako, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko maging tatay namin dahil wala kang katulad, Tatay. Salamat sa inyo ni Nanay kasi pinaparamdam niyo sa amin ang suporta at pagmamahal niyo sa amin ni Sed. Alam kong proud kayo ni Nanay kasi nakatagpo ako ng mabuting mapapangasawa at napakababait na mamanugamin. Maraming salamat, Tatay, sa mga payo na ibinigay mo sa akin nung ako ay bata pa lamang at hanggang ngayon na mag-aasawa na ako ay babaunin ko lahat po iyon, Tay. Alam niyo po, at alam kong marami akong pagkukulang sa inyo at kulang pa po ang aking naitutulong sa inyo, pero di niyo po pinararamdam sa akin yan, bagkus sinusuportahan niyo pa ako sa mga desisyon ko. Sorry, Tay, sa lahat ng pagkukulang ko, pero di ako magsasawa na alagaan at tulungan kayo ni Nanay dahil kayo ang aking kalakasan at gayon din ang aking kahinaan. Tatay, ito na rin ang pagkakataon para ipamana po ninyo sa akin ang inyong mga lupain na gustong ipamana sa akin. Joke lang po yun, Tatay. Wala ho yun din sa script. Mahal na mahal ko kayo ni Nanay. Yan, ang nagmamahal po ninyong magandang anak, si Mean. Napalapakan naman po natin. Okay, salamat, Tay, sa lahat po ng inyong pagmamahal. Napakabait at buti po ng ating magulang. And on this joyful beginning, we are now ready to witness the first dance of Cedric and Mean. Ladies and gentlemen, once again, let's give them our round of applause. Paulit-ulit lang nahulog, ikaw nga pala. Sa puso ko, ikaw ang umihag. Matagal lang ang pinakahihintay sa damba na tayo magkawag kamay.
sikat ng umaga, matulog at lahat ng ipinagdasal ikaw. Again, how about a big hand for our newlywed couple, Cedric and Mean. Please give them a warm round of applause. Ladies and gentlemen, share your photos and videos using our official wedding hashtag, another chapter with Cedric. And of course, the ultimate kissing countdown has said, and man, ready in 1, 2, and 3. Kiss your bride now in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. There you have it. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan ang ating bagong kasal. Relatives, our prosperity dance is now open to all the guests. You can give it directly to our newlywed couple, our envelope, our survey envelope, and you can also pin your bill or your love gift sa ating pong sash. Because we want Cedric and Mean to experience ang tinatawag po nating sabitan dito po sa Batangas. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, Alright, so I'm requesting everybody dark, if you between my arms. Okay, so then po ay survey envelope. Pwede po kayo magsulat. You can ask the coordinators to assist you guys. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pagmamahal at suporta na ibinibigay kay Cedric and kay Mean. Perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We were still kids, but we so in love, fighting against all odds. I won't be alright this time, darling. Just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes.
ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksi ngayon aking mga pamilya at kaibigan, sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Alright, so once again, we are now requesting our dearest families and friends to join Sed and Mehan as they are now celebrating their lifetime commitment doing our prosperity dance at this point in time. Thank you so much po sa lahat ng pagmamahal, lahat ng suporta nyo para po sa ating bagong kasal. Papakasalan ng tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kaibigan, mahanapin kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Malalarawan ng kahit anong salita, wala mang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang ba't mo ako nagustuhan. Piling makasama ko, ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat paglilipat, sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngiti't ligaya ng iyong mga bukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan, sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin, sa saliw nitong tugtugin. Tananan, ikaw na ang babaeng aking papakasalan. Alright, last call para po sa mga magsasabit pa sa ating couple. Meron pa po bang hahabol? Aking makakasama. There you have it, Sid. Ayan. At saka syempre ang si Lola. Thank you so much, Lola. Mahanap din kita, mahanap din kita. Ikaw para sinta, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. There are times when I just want to look at your face, with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in a cold. Sid and Mehan, thumbs up po tayo rito. Thumbs up. I just can't believe that you are my own love. There you have music. Everybody that po sasayaw. Okay, punta po tayo dito. Everybody. Dapat po ito po tayo. Alright, thank you so much. Hey, very good ako kay Vivo Group. Go ahead now. Fill me up, mother na baby. Ay naman. Happiness is correct. Palakpakan naman natin eh. Okay, o sino kakanta?
gentlemen, we are now witnessing the cutting of the cake together with our newlywed couple. Close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. So this time we are now witnessing the cutting of the cake. Everywhere And they are now ready to share their first meal as husband and wife. The sweetness of your love. There you have it, and man. And kiss your bride now, said. Kiss your bride, kiss. There you go. Palakpakan naman natin ang ating newlywed couple. Right out. Ate and kuya, una sa lahat, gusto kong magsabi ng congratulations sa inyo. Ito na yon, natupad nyo na yung wish nyo. Ang tagal ng plano, ang tagal ng preparation, ang daming mga naging mga pagsubok na nangyari nung nag-prepare talaga kayo. At alam ko lahat yon kasi sinasabi sa akin ni ate yon. At thankful ako kay ate kasi kahit ganon, na nahihirapan na siya, nagsasabi siya para, alam mo yon, may nasasabihan siya at the same time may advice na pumapasok sa kanya para mas lumakas yung loob niya. At alam ko, kuya, ang dami yung struggles. And ate, sobrang grateful ako sa'yo kasi wala akong ate talaga. And thankful ako kasi nagkaroon ako ng ate na kagaya mo na talagang pinadama sa akin na may isang ate na pag may kailangan ako, nandyan lagi. Kaya, thank you ate. Kasi, yun nga, may ate na ako ngayon. At the same time, thank you din kay kuya kasi siya yung dahilan kung ba't ako nakatapos sa pag-aaral ko. Yung kuya ko yung nagbigay sa akin ng lakas ng makatapos. Talagang pinurso ko talagang magtapos kasi hindi sila nagtapos ng pag-aaral nilang dalawa. Kaya ako pinilit kong makatapos para sa kanilang dalawa. And ito kuya, nakagraduate na yung nag-iisang babae magkakapatid. Thank you kasi kahit anong hirap nung mga days na na napagdaanan natin, natapos ko yung pag-aaral ko talaga ng dahil sa'yo. Ikaw yung naging dahilan, kuya. At ikaw din yung naging lakas ko talaga. Tapos thank you din syempre sa parents ko na laging nag-advise sa kuya ko, lalo na sa mama at papa ko. Kasi hindi sila nawawala, lagi sila nandiyan sa kuya ko. Kahit na, alam mo yun, ang dami ng kuya ko gustong makapagtapos, pero mas pinili niya talaga muna magtrabaho para makatulong sa mga parents ko. At alam ng kuya ko, marami kaming mga napagdaanan na mga struggles sa life namin. And eto na, unti-unti na namin nakakamit ng success. Unti-unti na natin nakakamit at natutulungan na natin yung parents natin na makapit yung lahat ng mga dreams natin sa life. Tapos, ayun, gusto kong sabihin sa inyo na sa next journey na tatanggapin niyo in life, andito kami palagi. Ate, alam mo yan. I'm always here for you, to guide, to listen, and lahat ng mga gusto mong sabihin, nandito lang ako, makikinig ako, and magbibigay ng advice sa inyong dalawa. Na pag mag-aaway kayo, yan, duwasan niyo yan. Kasi alam ko yung mga away nila, ako yung nakakasaksi talaga nun. Kaya yan, duwasan niyo na yung pag-aaway niyo. Kasi magsasama na kayo sa inisang bubong. So, yun lang. Maraming salamat din po sa lahat na nagpunta sa kasal ng kuya ko. At congratulations, Kuya Ate. I love you both. Alright, thank you so much. Very heart-melting message for Kuya and Ate. And since this is a call for celebration, and I'm pretty sure that the best man has, of course, a message and bit of advices or anything that you want to say to Kuya and Ate, go ahead. No.
Una, congratulations sa inyong dalawa. Alam kong matagal nyo na pinaplano yung kasal ninyo. Napakaraming pagsubok na dumating sa buhay nyo. Pero sa kabila ng mga yun, napagtagumpayan nyo lahat. Iwasan nyo lang mag-away. Kasi saksing buhay ako sa mga away ninyong dalawa. Walang araw yata na hindi kayo nag-aaway, pero the end of the day, nagkakaayos naman kayo. Then, kinabukasan, mag-aaway ulit kayo. So, ayos na ngayon kasi ganun talaga pagka tumatanda na. Si Ate Bea, mawawala na yung edad niya sa kalendaryo. 1 taon na lang. Pero, salamat kuya sa lahat ng tulong mo sa akin. Salamat kasi ano. Ikaw yung tumayong pangalan ko. Alright, ayan. Okay, pakikuha na po ng microphone. I'm requesting everybody to raise all your glasses, glass of water, glass of drinks, any kind of drinks on your table. Would you mind to raise it up? Pakitaas po lahat ng ating mga baso. The higher, the better. Ladies and gentlemen, for the lifetime commitment, happiness in life, good health of our newlywed couple. Cheers, everybody! Ladies and gentlemen, thank you so much, Miss Maida Wow. How about the sexier dance? Sexier. Ayan. Okay, ihagis na lang kay bride. Baka may mahalagang nakalagay. At syempre sa Louis Bride, design the sexiest ready go! Sexiest. Ready, 1, 2, 3, go! Buhayin ang golden. Ilalim ng sa dilam lawan. Ay, so sige po. Huwag ka mahiya. Ako, ang taas pala. Sa dilam lawan. Ladies and gentlemen, at anong petsa na Sid? Okay, habang sumasayaw, iikot-ikot lamang ang border. Sige, tingin tayo sa Raymond Studio. Sige, ikot-ikot lang. Ay, sa Raymond na kami. There you go. Hawakan po ang bouquet. Sed, halika dito, Sed. Darren. Yeah! Ako naman, Darren. Si Ira. Ira, si Darren. Magkakilala kayong dalawa? Magkatrabaho? Hindi. Paano kayo nagkakilala ng dalawa? Secret. Sige po. Dito na tayo. Sige. Our dancing future group. Music. Yay! Kakatuwa ang saya ng Kakatuwa ang sayaw. Nagpamadali ho aring si Darren. Wala. Hindi na ho maitintay. Okay na yan. Alright. Kayo na. Sa forehead. Wala pa po, Sid. May lakad. Ready? 1, 2, 3. Kiss now. Yan naman. Balak-balak pa ka naman po dyan, mga kaibigan. How about the second kiss? Ready? Go, chicks, go! At syempre, saan ang final kiss natin na pwede gayahin ni Darren? Sure ka? Ready, go!
para kay Boyfie ang isa. Congratulations ang ating Chanel winner, ang ating Chanelas at ang massage package pakibuksan. Siyempre, yan po ay kailangan ninyo. Ngayong mga panahong ito, pakibuksan at ipakita, siyempre, ang ating... Yes, so meron siyang salompas, katenko at efficacent oil. Ang kailangan nilang ho ay ang taga-haplas. At ang 5K mon, ang iyong. Eto na po ang iyong 5K. Itaas na po at iangat. Yan ang iyong 5 kilos na bigas. Okay po. Picture po, picture. Smile. Sabi ko sa mga anak ko, salamat. Salamat, binayaan ako na mababait na mga anak. Maraming salamat din. Natupad na rin pangarap nyo na maikasal kayo kahit marami tayong pinagdaan ng pagsubok. Salamat na lampasan natin, na pagtagumpayan natin. Ang masasabi ko sa inyong pagsasama naman, kung may marami mang pagsubok ang dumating sa buhay nyo, lagi kong pinapaalala sa inyo. Lagi kayong manalangin, unahin nyo lagi yan. Huwag nyo pababayaan ang paglilingkod nyo. Nandito lang naman kami ng mga magulang nyo na lagi nandiyan nakasuporta sa inyo. Sa lahat ng kailangan nyo, nandito lang kami, nakaalalay kami sa inyo. Huwag nyo lang lagi pababayaan ang paglilingkod nyo. Yun lang ang payo ko sa inyo para may pamana nyo rin po. May pamana rin nyo sa inyo magiging mga anak. Salamat. Salamat. Salamat sa lahat. Sa inyo, salamat. Salamat din sa lahat ng mga bisita, sa lahat ng dito. Salamat sa lahat. Alright, thank you so much, Mommy, and this... Okay. Salamat naman sa puso. Kaya we would like to extend our deepest gratitude po sa inyong lahat. Thank you so much po, especially po sa mga magulang po namin na nag-effort po na from Mindoro talagang nag-travel pa po sila dito dahil gusto nila ma-witness kung gaano kaganda yung wedding namin. Especially sa mama namin, kay Papa, especially kay Seth, sa mga kaibigan namin, sponsors, suppliers. Thank you so much po. Kahit wala na po yung mga sponsors po namin, mahal na mahal po namin kayo at naging saksi po kayo sa lahat ng paghihirap po namin. Especially sa mga kaibigan ko, sa mga co-teachers ko, sa mga kamag-anakan ni Sed, sa mga sa best friend ko na from Australia, bumiyahe pa siya. And also sa tita ko, sa mga tita ko na taga-Lipa, mga tito, tita, lola, lahat po. Napakalaking bahagi po kayo sa buhay po namin. Kasi nag-effort, talagang nagbigay kayo ng pagmamahal sa amin po. Especially sa aking coordinator, kay Ma'am. Thank you so much po. Ma'am Myla, thank you so much. Very mahalaga from day one, from prenup, talagang hanggang ngayon. The best po. Ano po? And sa Raymer po, thank you so much sa napakagandang prenup po namin. Especially sa Yesed, love. I love you so much. Thank you kasi napaka-rare or bihira talaga sa babae na makaranas ng ganitong kasal. At hindi lahat ng babae talagang nakakaranas ng ganito. Kaya ngayong araw na ito, moment ko talaga, napaka-special ko talaga. And thank you so much, love. Alam ko na naghirap at nag-sacrifice ka sa atin. Especially sa ipon natin from almost 2 years. Eto na. Thank you so much. Maraming salamat po. And thank you so much. Sinunod ko lang po yung sinabi niya kay Ma'am Ismaila. Ma'am, thank you po kasi ito po yung pangarap namin. Matupad po dahil sa team nyo, kay Tita Tess, sa Raymer, sa lahat po ng supplier namin. Thank you po talaga. Kala Mama po, sa mga nag-effort na klase, katrabaho ni Mayan, kahit mahirap yung practice. Yun pa rin sila. Walang bibitaw.
Thank you po. Sa aming boss na nagpapa-photoshoot. Kay sir, thank you sa lahat ng tulong. Ayun lang po. Sa aking magiging misis, yun, may ebidensya ka na. I love you. Yes, kiss! Okay, set and man. Alright, so the final kissing countdown. Already, kiss na kayo dalawa, set and man. Ready in 10, 9, 8, 7, 6, 5,